Iuwi mo na yang mga tira-tirang handa at huwag kang magmamarunong, isa ka lang bunsong manugang. Padabog na itinapon ng biyenan ko ang isang luma at sirang bayong sa paanan ko. Nangyari ito noong bisperas ng Pasko sa mismong harap ng mga kamag-anak namin sa sala. Mama, ano yan? Ayaw mo? E di iwan mo na lang diyan. Napakalamig ng boses ng biyenan ko. Halos hindi ako makapaniwala na iyon din ang boses na pumuri sa mga asawa ng panganay at pangalawang anak niya. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa pamilya. Sabay abot sa kanila ng mga mamahaling designer bags na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Biglang tumahimik sa sala. May mga umiwas ng tingin habang ang iba naman ay nagtakip ng bibig at palihim na tumawa. Ang dalawang hipag ko na sina Ate Grace at Ate Liza ay yakap-yakap ang kanilang mga mamahaling bag habang may ngiting tagumpay sa mga labi. Nanginginig ang mga kamay kong pinulot ang bayong. Isang sira at punit-punit na bayong na mukhang basurahan. 5 taon kong inalagaan ang biyenan kong may Alzheimer's disease, araw at gabi, pero ito lang ang nakuha ko. Ria, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na yan at umalis ka na, pagtataboy ng biyenan ko. Hindi ko na kinaya. Napahagulgol ako at patakbong lumabas ng pinto. Rinig na rinig ko ang bulungan ng mga kamag-anak, pero wala na akong pakialam. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing iyon, binuksan ko ang bayong. Naisip ko, baka may natira pang ang pagkain, pero ang lumabas mula roon, walang nakakaalam. Hindi nila alam kung anong nasa loob ng sirang bayong na iyon at kung ano ang palihim na inoobserbahan ng biyenan kong akala ng lahat ay may malalang demensya sa loob ng 5 taon. Ako nga pala si Maria Ria Santos, 38 taong gulang, isang working mom na nagtatrabaho bilang nurse sa isang malaking ospital sa Quezon City. 10 taon na kaming kasal ng asawa kong si Miguel, pero 5 taon na ang nakalipas nang mapilitan kaming isama sa bahay ang biyenan ko. Iyon ang panahong na-diagnose siya ng Alzheimer's. Disyembre iyon ng 2019. Nasa duty ako sa ward nang matanggap ko ang tawag ng asawa ko. Mahal, lumabas na ang resulta ni Mama mula sa ospital. Malala na raw ang Alzheimer's niya. Nanginginig ang boses ni Miguel sa kabilang linya. Natahimik ako. Bilang nurse, marami na akong nakitang pasyenteng may Alzheimer's. Alam ko kung gaano kahirap ang daan na tatahakin namin. Mahal, anong sabi ng mga kuya mo? Tanong ko. Pareho raw silang busy. Si Kuya Anton, sobrang dami raw inaasikaso sa real estate business niya. Si Kuya Boyet naman, hindi raw maiwan ang mga fast food franchise niya. Pagkarinig ko pa lang, kinutuban na ako. Naramdaman ko na agad na sa aming mag-asawa ibabagsak ang responsibilidad. Ilang araw ang lumipas, nagpatawag ng family meeting sa lumang ancestral house nila sa Sampaloc, Maynila. Isang luma at malaking bahay na mahigit 30 taon na. Nauna na sa sala ang 2 kuya ni Miguel kasama ang mga asawa nila. Nakabihis sila ng maayos at nakaupo sa sofa. Uy, andyan na pala ang bunso natin. Bati ni Ate Grace sabay tango pero walang ngiti sa labi niya. Formalidad lang. Opo, ate. Nasaan po si Mama? Tanong ko. Nasa kwarto. Medyo wala na naman sa sarili ngayon. Mabigat na sagot ni Kuya Anton. Kaya nga tayo nandito, di ba? Kailangan nating pag-usapan kung paano aalagaan si Mama, sabi naman ni Kuya Boyet. Pero may kakaiba sa tono niya. Hindi kung paano aalagaan, kundi kung sino ang mag-aalaga ang gusto nilang pag-usapan. Mga kuya, paano ba natin gagawin? Naisip niyo na ba ang maghanap ng private care facility o nursing home? Maingat na tanong ni Miguel, pero mabilis na umiling si Kuya Anton. Hindi pwede sa home for the aged. Baka sabihin ng mga kamag-anak at kapitbahay natin pinabayaan natin ang nanay natin. Kawawa naman si Mama. Sa bahay lang dapat siya. Kung salitan kaya tayo buwan-buwan? Mungkahi ni Miguel. Pero umalma si Kuya Boyet. Maliit lang ang kondo namin, hindi pwede. Saka ang laki ng binabayaran naming tuition ng mga bata. Wala na kaming espasyo at oras para kay Mama. Dito na ako tinitigan ng diretsyo ni Ate Grace.
Pero Ria, nurse ka, di ba? Ikaw ang may profesional na kaalaman. Mas maalagaan mo si mama. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko kung saan papunta ang usapan. Dahil nurse ako, sa akin nila ipapasa ang obligasyon. Ate, nakashifting din po ako sa ospital, minsan night shift pa, sagot ko. Kahit na, mas maalam ka pa rin sa medisina kaysa sa amin. Wala kaming alam diyan, gatong naman ni Ate Liza. Tiningnan ko si Miguel, umaasang ipagtatanggol niya ako. Pero nakayuko lang siya at walang imik. Saka malaki naman, yang inuupahan yung bahay sa Quezon City, malapit pa sa ospital mo, dagdag ni Kuya Anton. Nawalan ako ng sasabihin. Malaki. Isang simpleng townhouse lang ang inuupahan namin. Kung ganoon po, tutulong naman po kayo sa mga gastusin, di ba? Mga gamot, check-up, at caregiver. Lakas loob kong tanong. Napakalamig ng sagot nila. Gipit din kami ngayon, Ria. Kayo na muna bahala. Sabihin nyo na lang kung may kailangan kayo, sabi ni Kuya Boyet. At ganoon lang, natapos ang usapan. Sa amin na nga napunta si Mama. Pauwi sa kotse, tinanong ko si Miguel. Mahal, bakit wala ka man lang sinabi? Hindi ba masyadong unfair ang mga kuya mo? Ria, ano bang sasabihin ko? Ayokong makipag-away sa mga kuya ko. Gusto mo bang isumbat ko na ipinapasa nila sa atin si Mama? Nanay ko yon. Tumaas ang boses niya. Hindi na ako nakasagot. Tumingin na lang ako sa labas kung saan nagsisimula ng bumuhos ang malamig na ambon ng Disyembre. Pagkaraan ng isang buwan, lumipat na sa amin si Mama. Nang ilipat ang mga gamit niya, ni isa sa mga kapatid niya ay walang nagpakita. Tumawag lang sila. Miguel, Ria, kayo na muna bahala kay Mama ha. Sobrang dami lang talagang trabaho. Kasi ako ang manugang, ako ang asawa ng bunso, kaya kailangan kong magtiis. Mula nang dumating si Mama, nagbago ang buong buhay ko. Gigising ako ng madaling araw para ipaghanda siya ng pagkain at painumin ng gamot, papasok sa ospital at pag-uwi, aalagaan ko ulit siya. Madalas puyat ako dahil nagigising siya sa hating gabi at nagwawala. Isang araw, nagkasalubong kami ni na Ate Grace at Ate Liza sa hallway ng ospital kung saan ako nagtatrabaho. Araw ng check-up ni Mama at bigla silang sumipot. Kamusta na ang kalagayan ni Mama? Tanong ni Kuya Anton. Ipinakita ko ang chart. Lumalala na po. Mas nagiging makakalimutin siya. At delikado na kung maiiwan mag-isa. Naghahanap po ako ng full-time caregiver. Caregiver? Ang mahal niya na. Nakasimangot na sabi ni Kuya Boyet. Nasa 50,000 hanggang 20,000 piso po kada buwan. Baka pwede po tayong maghati-hati. Sinasabi ko na nga ba, gipit kami ngayon. Nurse ka naman Ria, bakit hindi ikaw ang mag-alaga para makatipid? Sabi ni Ate Grace. Hindi ako makapaniwala. Dahil ba nurse ako, libreng caregiver na rin ako. Ate, kailangan ko rin pong magtrabaho. Sus, isang nanay lang naman aalagaan, anong mahirap doon? Ang ibang manugang nga ginagawa, yan nang walang reklamo, sabat ni Ate Liza. Halos malagutan ako ng hininga, pero ang mas nakakagigil ay ang sumunod nilang sinabi. Nga pala, kumusta? Yung mga papeles at titulo ni Mama? Biglang tanong ni Kuya Anton. Mas inuna pa nila ang mana kaysa sa kalusugan ng nanay nila. Hindi po namin alam. Hindi namin ginagalaw ang mga gamit niya, sagot ni Miguel. Tiningnan kami ng masama ni Kuya Boyet. Sigurado kayo? Magkakasama kayo sa bahay. Imposibleng hindi nyo alam. Baka naman hawak nyo na ang mga passbook niya. Wala po kaming hawak na ganoon, madiin kong sagot. Dapat lang malinaw. Yan ngayon pa lang, para walang gulo pagdating ng araw, sabi ni Kuya Anton. Pagkatapos ng usapang iyon, umalis na sila kahit hindi pa tapos ang check-up. Ni hindi nila tinanong kung ano ang nararamdaman ni Mama o kung may kailangan ba siya. Nakasandal ako sa pader ng ospital at napabuntong hininga. Pamilya ba talaga itong napasukan ko? Ipasa sa akin ang hirap. Tapos mana lang ang aabangan. Nang gabing iyon, nakatingala ako sa kisame. Gaano pa ba katagal ang ganitong buhay? Pero hindi ko alam, simula pa lang pala iyon. Umuulan sa labas,
Tahimik na naipon ang tubig sa kalsada, parang mga hinanakit na unti-unting naiipon sa puso ko. Lumipas ang taon at dumating ang Pasko. Nag-message si Kuya Anton sa group chat ng pamilya. Noche Buena sa ancestral house tayo ah. Kailangan kumpleto ang pamilya. Napabuntong hininga ako. Ito na naman ang mga in-laws kong nagpapakita lang kapag may okasyon para magpanggap na mababait na anak at manugang. Pagsapit ng Noche Buena, nauna na sila sa lumang bahay. Nakasuot sina Ate Grace at Ate Liza ng mga mamahaling damit at alahas. Mama, Merry Christmas. Kumusta na po kayo? Nilapitan ni Ate Grace ang biyenan ko at hinawakan ang kamay niya. Maya-maya, kinukunan na sila ng litrato ni Kuya Anton gamit ang pinakabagong iPhone. Kuya, anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel. Ipopost ko sa Facebook at IG para makita ng mga tao kung paano natin minamahal si Mama. Nakangiting sagot niya, napailing na lang ako. Sa litrato lang pala nagmamahal. Wala pang 10 minuto, bumalik na sa sofa ang dalawa at nag-cellphone na lang. Naiwan mag-isa si Mama sa upuan niya. Ria, napakain mo na ba si Mama? Utos ni Ate Liza. Ako na naman ang inutusan. Opo, papakainin ko na po. Habang nag-aayos ako ng pagkain sa kusina, naririnig ko ang usapan nila sa sala. Sino na bang may hawak ng mga bank accounts ni Mama? Boses ni Kuya Boyet. Baka hawak na ng bunso dahil sila ang kasama sa bahay. Hindi pwede yon. Kailangan nating i-check, sagot ni Kuya Anton. Mana na naman ang pinag-uusapan nila. Nilapitan ko si Mama na nakatulala lang sa bintana. Mama, kain na po tayo. Ria, hindi ko alam kung nasaan ako, sabi niya. Nanikip ang dibdib ko. Pabilis ng pabilis ang paglala ng Alzheimer's niya. Nasa bahay niyo po ito. Sa Sampaloc. Pasko po ngayon. Pasko? Dumating ba ang mga anak ko? Opo. Nasa sala po sila. Bakit walang kumakausap sa akin? Hindi ako makasagot. Kasi pagkatapos magpicture, wala na silang pakialam. Pagkalabas ko ng sala, nakita ko sa group chat na nag-post na si Ate Grace. Blessed Noche Buena with our Queen. Thank you Lord for giving us the opportunity to care for her. Number family first, number Mama cares. May litrato silang magkakahawak kamay. Alam ko ang totoo, pagkatapos ng picture na iyon, iniwan nila si Mama. Miguel, Ria, magkano na ba ang nagagastos niyo buwan-buwan? Biglang tanong ni Kuya Anton. Nasa 20,000 po kasama na ang gamot, diaper, pagkain at check-ups. Kahit ako na po ang nag-aalaga, ganyan pa rin kalaki, sagot ko. Mga kuya, baka naman pwedeng makihati kayo. Maingat na tanong ni Miguel. Umiling agad si Kuya Boyet. Sobrang gipit kami, ang mahal ng private school ng mga bata. Saka Ria, malaki naman sahod mo sa ospital, di ba? Pero mga kuya, nanay niyo rin po si Mama. Giit ni Miguel. Nanay nga namin. Pero kayo ang kasama sa bahay, kaya mas malaki dapat ang responsibilidad niyo. Kayo ang bunso Sagot ni Ate Grace. Dito na ako sumabog. Ate, hindi po porket bunso kami nasasagot ng lahat. Hindi po ganoon yon. Tiningnan ako ng masama ni Ate Liza. May pambayad din naman kami kung gusto namin, Ria. Kaso nag-volunteer kayong alagaan siya. Panindigan nyo. Hindi po kami nag-volunteer. Ipinasa nyo po sa amin dahil sabi nyo busy kayo. Bakit? Pinilit ba namin kayo? Tumaas ang boses ni Kuya Anton. Hinawakan ni Miguel ang braso ko para pakalmahin ako. Mga kuya, tama na yan. Pasko ngayon. Oo nga, pero kayong mag-asawa, ayusin nyo ang paghingi ng pera. Nakakabastos sabi ni Kuya Boyet. Pagkatapos kumain, nagpicture lang ulit sila at nagpaalam na. Aalis na kami. Pupunta pa kaming resort. Kayo na bahala kay Mama ha. At umalis sila na parang mga bisita lang. Halos 2 oras lang sila nagtagal. Nang umalis sila, tinabihan ko si Mama. Nakatingin pa rin siya sa labas. Mama, ayos lang po kayo. Umalis na po sila. Oo, busy kasi sila. Mga busy tao. May lungkot sa boses niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ako, hindi ba ako na-offend?
Ako ang gumagawa ng lahat tapos sila picture lang sa Facebook ang ambag. Bunso kasi tayo, kailangan nating magtiis. Hindi na ako nakipagtalo. Walang patutunguhan ang usapan. Bago matulog, binasa ko ang mga comments sa post ni Ate Grace. Ang swerte naman ng nanay niyo sa inyo. Very inspiring family. Pinatay ko ang cellphone ko. Nakakapagod ang peking buhay nila. Lumipas ang ilang buwan, biglang lumala ang kalagayan ni Mama. Nag-cup pneumonia siya. 2:00 ng madaling araw, nahihirapan siyang huminga kaya tumawag ako ng ambulansya. Dinala namin siya sa ER ng ospital kung saan ako nagtatrabaho. Kailangan po siyang i-admit. Malala na ang pneumonia niya, sabi ng ER doctor. Habang inaasikaso ang admission, tinawagan ko si Kuya Anton. Hello kuya, nasa ER po si Mama dahil sa pneumonia. Anong oras na ba? Malala ba? Opo, i-admit po. Sige, bukas ng umaga na lang ako pupunta. Binaba niya ang linya. Ganoon din ang reaksyon ni Kuya Boyet. Pupunta ako bukas, pagod na pagod ako ngayon eh. Naiwan ako sa malamig na ER. Ako ang walang tulog at nagbabantay. Habang sila nakatulog ng mahimbing, 9:00 na ng umaga nang dumating sila. Kumusta si Mama? Unang tanong ni Kuya Anton. Kailangan i-admit, sagot ko na paos ang boses. Magkano raw ang gagastusin? Unang tanong ni Kuya Boyet. Hindi ang kalagayan ni Mama ang inuna, kundi pera. Hindi ko pa po alam. Dapat inaalam niyo agad para mapaghandaan natin, sabi ni Kuya Anton, kahit hindi ko alam kung kasama ba siya sa salitang natin. Lumipat kami sa waiting area, uminom sila ng kape at nagsimulang mag-usap. Nga pala, paano na ang mga ari-arian ni Mama? May napag-usapan na ba? Tanong ni Kuya Boyet. Nasa ER pa ang nanay nila pero mana na agad ang pinag-uusapan. Ria, nasaan na ba talaga ang mga passbook at titulo ni Mama? Tanong ni Kuya Anton. Hindi ko po alam. Si Mama ang may hawak ng mga gamit niya. Imposible. Kasama niyo siya araw-araw. Baka tinatago niyo. Akusa ni Ate Grace. Ate, bakit ko itatago? Hindi ko nga po alam. Dapat lang siguruhin natin na pantay-pantay. Baka mamaya solohin niyo dahil nasa inyo si Mama. Dagdag ni Ate Liza. Dito na nagalit si Miguel. Mga kuya, nasa ER pa si Mama. Bakit pera ang pinag-uusapan niyo? Kaya nga pinag-uusapan kasi nasa ER. Paano kung may mangyaring masama? Sigaw ni Kuya Anton. Lahat tayong tatlong magkakapatid, may pantay na karapatan diyan. Gatong ni Kuya Boyet. Nilapitan ako ni Ate Grace at bumulong. Ria, wag mong mamasamain. Gusto lang namin maging malinaw ang lahat. Saka yung gastos sa ospital, kayo na ang sumalo. Kayo naman ang kasama niya eh. Umakyat ang dugo ko sa ulo. Ako ang gagastos sa pag-aalaga, tapos pantay ang hatian sa mana. Gusto ko sanang sumagot, pero alam kong bubueltahan lang nila ako. Nang mailipat si Mama sa ward, pumasok saglit ang mga in-laws ko, tumingin, tapos umalis din agad. Sige Ria, kayo na bahala. May business meeting pa kami. Nang gabing iyon, kumakain ako ng cup noodles sa convenience store ng ospital dahil umuwi si Miguel para kumuha ng damit. Biglang tumunog ang cellphone ko bank notification. Kinailangan kong magbayad ng 200,000 piso bilang paunang bayad sa ospital gamit ang sarili kong ipon. Binuksan ko ang notes app ko at inilista ang petsa, halaga at ginamit ko para saan. Pinikturan ko ang resibo. Naramdaman ko, kakailanganin ko ito balang araw dahil siguradong wala silang ibibigay ni isang kusing. Lumipas ang ilang buwan, nakalabas si Mama at bumuti ng kaunti hanggang sa dumating ulit ang Pasko ng 2024. Noche Buena ulit. Ria, kailangan nating pumunta sa ancestral house. Andun ang lahat ng kamag-anak. Sabi ni Miguel, wala akong nagawa kundi sumunod kahit puyat ako sa night shift. Pagdating namin doon, may halos 30 kamag-anak sa sala. Oh, nandito na ang bunsong manugang, sabi ng isang tita na parang nagmamaliit. Lumabas si Mama mula sa kwarto. Kakaiba siya ngayon, malinaw at matalas ang mga mata niya, hindi tulad ng isang taong may demensya.
Mabuti at nandito na kayong lahat, sabi ni Mama. Tumahimik ang buong sala. May ibibigay ako sa mga manugang kong sina Grace at Liza. Lumapit ang dalawa. Maraming salamat sa inyo. Napakabuti ninyong manugang. Kinuha ni Mama ang dalawang malalaking paper bag at ibinigay sa kanila. Pagbukas nila, mga mamahaling designer bags. Isang Hermes at isang Chanel, marahil nasa 200,000 piso bawat isa. Hala Mama, nakakahiya naman po. Ang mahal nito, pa-humble effect, nasabi ni Ate Grace, pero abot tenga ang ngiti. Deserve nyo yan, dahil mabubuti kayong asawa, papuri ni Mama. Tuwang-tuwa ang mga kamag-anak. Ang swerte naman ng nanay niyo, napakabuti ng mga manugang, nakayuko lang ako sa gilid. Ako ang nag-alaga ng 5 taon, pero ang mga bumibisita lang tuwing Pasko ang binibigyan ng ganyan. Biglang tumingin sa akin si Mama. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bibigyan din kaya niya ako. Ria, lumapit ka rito, utos niya. Nanginig ang tuhod ko paglapit, at doon niya inihagis ang sirang bayong sa paanan ko. Iuwi mo na yang mga tira-tirang handa at huwag kang magmamarunong. Isa ka lang bunsong manugang, malamig niyang sabi. Tumahimik ang buong sala. Nakatingin silang lahat sa akin. Nakita kong pinipigilan ni na Kuya Anton at Kuya Boyet na tumawa. Tiningnan ko si Miguel, pero nakayuko lang siya at hindi ako maipagtanggol. Anong ginagawa mo? Kunin mo na yan, sigaw ni Mama. Kinuha ko ang bayong, nanginginig. Mama, may ginawa po ba akong mali? Wala akong alam. Sundin mo na lang ang inuutos ko. Sumabog na ako sa iyak. Pasensya na po. Sabi ko sabay takbo palabas dala ang bayong. Narinig ko ang mga bulungan. Ano kayang ginawa ng bunsong yan at nagalit si Mama. Baka hindi inaalagaan ng maayos. Napakalamig sa labas. Naglakad ako, dala ang sirang bayong. Hindi ko na inalam kung anong tira-tira ang nasa loob. Hinabol ako ni Miguel sa kotse. Walang imik kaming umuwi. Pagdating sa bahay, inihagis ko ang bayong sa sala, pumasok sa kwarto, at umiyak ng tahimik. 5 taong pagod, pag-aalaga, pagpupunas ng tae at ihi, at pag-ubos ng sarili kong pera. Ito lang ang igaganti sa akin, isang pampublikong kahihiyan. Nang gabing iyon, tinitigan ko ang bayong sa sala. Naisip ko na itapon na lang. Pero kailangan kong ilabas ang mga tira-tirang pagkain para hindi bumaho. Pagkabukas ko ng bayong, natigilan ako. Walang pagkain, puro brown envelopes at mga papeles. Nanginginig kong binuksan ang isa-isa. Mga titulo ng lupa, passbooks, certificate of stock, shares, at isang liham. Ano to? Ang unang titulo ay para sa 2 high-end condo units sa BGC. Nakapangalan kay Mama. Ang pangalawa ay 30% ownership shares sa isang commercial building sa Makati. Pangatlo, 5 bank passbooks na may nakadepositong tig 2 milyong piso. At huli, ang liham mula kay Mama. Maayos at malinaw ang sulat kamay niya. Ria, anak, maraming salamat sa 5 taong pagtitiis mo. Hindi talaga malala ang Alzheimer's ko. Nagkunwari lang akong malala para makita ko ang tunay na kulay ninyong lahat. Nakita ko kung paano ako pinabayaan ni na Anton at Boyet. Nagpupunta lang sila para magpicture sa Facebook, tapos hinihintay na lang akong mamatay para sa mana. Wala silang ni isang pisong inilabas para sa gamot ko. Pero ikaw ang nagpuyat, naglinis sa akin, nagbayad ng ospital ko gamit ang sarili mong pera, at humawak sa kamay ko nang walang nakakakita. Ikaw ang tunay kong anak. Ang panghihiya ko sa iyo kanina gamit ang sirang bayong ay ang huling pagsubok ko. Gusto kong makita kung gaano ka katatag para tanggapin ang ganitong kahihiyan nang walang kapalit at napagtagumpayan mo ito. Lahat ng nakikita mong titulo, shares at pera sa bangko na nagkakahalaga ng halos 50 million piso ay ililipat ko sa pangalan mo. Inayos ko na ang lahat ng deed of donation sa abogado. Huwag kang magbibigay ni isang sentimo sa mga kuya mo. Ang pera lang ang mahal nila, hindi ako. Mahal na mahal kita, anak. Patawad sa lahat. Mama, hindi ko mapigilang humagulgol ng malakas.
Nagkunwari si Mama. Alam niya ang lahat. Pumasok si Miguel at gulat na gulat. Ipinakita ko sa kanya ang liham at mga titulo. Namutla si Miguel. Totoo ba to? 50 milyon? Basa niya ang liham at napaiyak din siya. Nagkunwari si Mama. Nakita niya pala lahat. Kaya pala yung sirang bayong test niya sa'yo. Niyakap ako ni Miguel at humingi ng tawad dahil hindi niya ako naipagtanggol sa mga kapatid niya. Papunta tayo sa abogado ni Mama agad-agad sa Lunes, sabi ko. Lunes ng umaga, pumunta kami sa law office ni Attorney Perez. Kayo po ba si Mrs. Maria Santos? Inaasahan ko po kayo, sabi ng abogado. Totoo po ba ang mga papeles na ito? Tanong ko. Opo, 3 buwan na ang nakakaraan, pumunta rito si Doña Carmen. Maayos at malinaw ang pag-iisip niya. Ipinagawa niya ang deed of absolute donation para sa inyo. Ayaw niyang bigyan ng kahit ano ang 2 pa niyang anak. Naiyak na naman ako. Iniabot din ng abogado ang isang USB. Pinabibigay rin po ito ni Doña Carmen. Pag-uwi ko, isinalpak ko ang USB sa laptop. Isang video ni Mama, maayos ang bihis, nasa loob ng kwarto namin. Ria, kung napapanood mo ito, ibig sabihin, nagtagumpay ang plano ko. Unti-unti nang bumuti ang kondisyon ko noon dahil sa gamot, pero nagkunwari akong malala ang demensya ko para makita ko kung sino talaga ang nagmamahal sa akin. Nakita ko ang pagpapanggap ng mga hipag mo, ang pagkasakim ng mga anak ko, at ang wagas mong pagmamahal. Karapat-dapat ka sa lahat ng yaman ko, huwag kang magpapaapi sa kanila. Nang gabing iyon, nakatanggap kami ng tawag. Pumanaw na si Mama nang mapayapa sa pagtulog. Tumakbo kami sa ancestral house at nahawakan ko ang kamay niyang malamig na. Salamat po Mama, bulong ko. Sa burol, todo iyak ang mga in-laws ko. Panay ang post nila sa Facebook ng mga "We will miss you Mama" at "The best mother in the world." Pero alam ko ang totoo. Umiiyak sila kasi namatay na ang nanay nila at excited na sila sa mana. Pagkatapos ng libing, nagpatawag agad si Kuya Anton ng pamilya. May kasama pa siyang sariling abogado. O sige, pag-usapan na natin ang hatian ng yaman ni Mama. Ayon sa batas, pantay-pantay tayong 3, sabi ng abogado nila. Tumingin si Kuya Boyet sa akin. Ria, ilabas mo na ang mga titulo at passbook na tinatago niyo. Wala po akong tinatago, sagot ko. Huwag na tayong maglokohan. Kayo lang ang kasama sa bahay. Sigaw ni Ate Grace. Dahan-dahan kong kinuha mula sa bag ko ang sirang bayong. Ito po ba yung hinahanap nyo? Yung ibinigay ni Mama sa akin nung Pasko? Ibinuhos ko sa mesa ang mga dokumento. Nanlaki ang mata nila. BGC Condos? Makati Shares? 10 milyon sa bangko? Bakit nakapangalan lahat kay Ria? Sigaw ni Kuya Anton. Habang nanginginig, binasa ng abogado nila. Deed of donation ito. Ibinigay niya ang lahat kay Mrs. Santos bago siya mamatay. Walang bisa yan. May Alzheimer si Mama. Hindi siya nasa tamang pag-iisip, sigaw ni Kuya Boyet. Ibinaba ko ang isa pang dokumento. Ito po ang medical certificate mula sa mismong doktor niya at certification ng notary public na nasa lucid interval si Mama noong pinirmahan niya yan. Kasinungalingan yan. Minanipulan niyo si Mama, sigaw ni Ate Liza. Inilabas ko ang USB at pinlay sa laptop ang video ni Mama na malinaw ang isip at sinasabing sa akin niya iniiwan ang lahat dahil sa pagpapabaya nila. Natahimik ang buong kwarto. Namutla silang lahat. Sasampahan namin kayo ng kaso. Hati-hati dapat ito, pagbabanta ni Kuya Anton. Ngumiti lang ako. Sige po, magkita tayo sa korte. Kumpleto po ako sa ebidensya. Naghain nga sila ng kaso para ipawalang bisa ang donasyon. Nagharap kami sa mediation sa korte. Dala ko ang lahat ng resibo ko. Nagulat kaming lahat nang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Lita, ang kapatid ni Mama. Ako ang testigo ni Ria, sabi niya. Ibinagsak ni Tita Lita ang isang folder sa harap ng mediator. Iniwan ito ng kapatid kong si Carmen sa akin bago siya mamatay. Tingnan nyo tong bank statements ni na Anton at Boyet.
5 taon silang humihingi ng pang-tuition at pang-negosyo kay Carmen na umaabot ng 2 million pesos kada isa. Pero sa ospital, kahit isang kusing wala silang ibinigay, sabi ni tita. Gipit nga kami noon, tita, palusot ni Kuya Boyet. Naglabas si Tita Lita ng mga litrato mula sa Facebook ni na Ate Grace at Liza. Gipit? Bakit kayo nakapagbakasyon sa Japan at Europe ng 2 beses sa loob ng 5 taon habang mamamatay-matay sa pag-aalaga si Ria? Napayuko ang dalawa. Eto pa, inilabas ko ang malaking binder. Resibo po ito ng nagastos ko sa pag-aalaga kay mama. Gamot, ospital, caregiver fee, diapers, aabot po sa 3 milyong piso. Galing po yan sa sarili kong bulsa at sahod. Tiningnan ng mediator. Kung sakaling ipawalang bisa natin ang donasyon at hatiin ng pantay ang ari-arian, sabi ng mediator sa mga kuya, babayaran niyo muna ng tigi 1 milyong piso si Mrs. Santos para ibalik ang nagastos niya sa nanay niyo bago kayo makakuha ng hatian. At may utang pa kayong tig 10 milyon na kinuha niyo habang buhay pa siya. Bail negative pa kayo. Nanlaki ang mata ng abogado ni na Kuya Anton. I-play pa ni Tita Lita ang isang voice recording. Ni-record pala niya ang usapan ni na Kuya Anton noong nagpapa-funeral arrangement sila. Hanapin niyo po yung pinakamurang kabaong, yung mumurahin lang. Pero lagyan niyo ng magandang bulaklak sa labas para mukhang mamahalin sa mga bisita. Natahimik ang buong kwarto. Sukdulang kahihiyan ang inabot nila. Ibinasura ng mediator ang reklamo nila at nag-withdraw ang abogado ni na Kuya Anton dahil alam nilang talo sila. Kumalat ang balita sa buong angkan. Nalaman ng mga kamag-anak ang peking 10 minutong pictorial sa Pasko, ang kawalang hiyaan sa pagpapapansin sa Facebook at ang murang kabaong. Sa sobrang kahihiyan, nag-deactivate ng Facebook at Instagram sina Ate Grace at Liza. Hindi na sila nagpakita sa anumang family reunion. Ilang buwan ang lumipas. Naging formal na akin ang lahat ng titulo at pera. Nag-resign ako sa ospital. Ibinenta ko ang isang condo unit at nagpatayo ng isang magandang cafe sa Maginhawa Street, Quezon City. Ang pangalan ng cafe? Hardin ni Mama. Sa mismong araw ng opening, dumating si Tita Lita at binigyan ako ng bulaklak. Salamat, tita. Kung wala kayo, baka natalo ako. Deserve mo yan, anak. Pinaglaban ka ng mama mo, sabi niya. Sa isang sulat ng cafe ko, nakapa-frame ang isang sirang bayong. Madalas magtanong ang mga customer, Miss, bakit may nakadisplay na lumang bayong diyan? Ngumingiti lang ako at sinasabing, iyan ang nagpabago sa buhay ko. Isang araw, bumisita sina Kuya Anton at Kuya Boyet sa cafe. Nakayuko sila at nagmakaawa. Ria, patawarin mo na kami. Nagsisisi na kami sa lahat ng ginawa namin sa inyo at kay mama. Baka pwede mo kaming balatuhan kahit konti. Nalulugi na ang mga negosyo namin. Tiningnan ko sila ng malamig. Inalok ko sila ng kape. Mga kuya, hindi sa akin kayo dapat humingi ng tawad. Pumunta kayo sa sementeryo at lumuhod kayo sa puntod ni mama. At pasensya na, hinding-hindi ko kayo bibigyan ng kahit isang kusing. Sinusunod ko lang ang huling bilin ni mama. Umalis silang umiiyak at bagsak ang balikat. Lumapit sa akin si Miguel at hinawakan ang kamay ko. Tama lang, yang ginawa mo. Putulin na natin ang ugnayan sa kanila. Oo, mahal. Simula ngayon, tayo na lang at ang mga anak natin. Ngayon, tahimik at masaya ang buhay namin. Napatunayan ko na minsan, ang totoong pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa sakripisyo at pagmamahal. At sa mga taong nagtitiis ng patago. Huwag kayong mag-alala. Itabi nyo lang ang lahat ng resibo nyo dahil balang araw lalabas din ang katotohanan.